Nagsisimula ang aming pelikula sa isang grupo ng mga armadong lalaki na nasugatan sa isang putukan sa loob ng isang shopping center sa gitnang England. Mahigit 80,000 mamamayan ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa takot. Upang maunawaan kung paano ito nangyari, bumabalik tayo 2 taon ang nakalipas, noong nagsagawa ang mga puwersa ng gobyerno sa Timog Pilipinas ng isang offensiba laban sa mga rebeldeng mandirigma. Lalong lumala ang karahasan sa isa sa mga pinakakatolikong bansa sa Asya. Nagdeklara ang Pilipinas ng isang pambansang araw ng pagluluksa matapos mapatay ang 44 na police commanders, na naging dahilan upang mabaigo ang operasyon. Pagkatapos nito, lilipat ang eksena sa rehiyon ng Punjab sa hilagang Lahore, Pakistan. Iniulat sa mga balita na kinumpirma ng mga awtoridad ng Pilipinas na umabot na sa 146 ang namatay at 231 ang nasugatan dahil sa pambobomba, ang pinakamalaking pag-ataking terorista sa Asya, partikular sa Maynila, at walang organisasyong umaako ng responsibilidad. Gayunpaman, nakadiscover ang mga ahensya ng intelihensya ng kanluran ng mga bakas ng partikular na kemikal. Ito ang tatak ng kilalang arms dealer na si Amir Albarkowi. Ang kanyang motibo ay ang maghasik ng kaguluhan sa mga regional na kabisera upang masigurong lalago ang kanyang negosyo. Pagkatapos, makikita natin si Amir sa kanyang palasyo. Dumating ang kanyang anak na si Cameron mula sa isang mahirap na misyon, matagumpay ngunit may mabigat na kapalit. Ipinapalam niya sa kanyang ama na karamihan sa kanilang mga operatiba ay nalantad na. Iniulat din niya na may isa sa kanyang mga tauhang Afghan ang nakatuklas ng isang ahente ng intelihensyang Aleman sa loob ng kanilang grupo at natuklasan ang pagtataksil ng isang mataas na ranggong general na kanyang pinaslang. Inutusan siya ni Amir na lipulin ang buong pamilya ng general upang mapalaki ang parusa. Kinabukasan, sa kasagsagan ng kasal ng kanyang anak na babae, may isang lalaking palihim na lumabas ng isang tolda at ipinadala ang lokasyon ni Amir Albarkowi sa Creech Air Force Base sa Nevada. Pinahintulutan ng intelihensyang Briton ang isang pag-atake sa lokasyon at binomba ang lugar. Pagkalipas ng 2 taon, nagjo-jogging ang Pangulo ng Estados Unidos na si Benjamin Asher kasama ang kanyang pangunahing ahente ng Secret Service na si Mike Banning. Magaan at magkaibigan ang kanilang relasyon. Buntis ang asawa ni Mike na si Leah, kaya't magbabalak siyang magbakasyon ng 2 linggo. Umuwi siya upang ibalita ito sa kanya, at pinag-usapan nila ang nursery para sa kanilang anak na lalaki. Nag-install si Mike ng 6 na kamera sa silid, na hindi ikinatuwa ni Leah, at iginiit na sapat na ang isa. Kinabukasan, nakatanggap si Pangulong Asher ng isang mahalagang tawag na nagbabalita na pumanaw na ang punong ministro ng Britanya na si James Wilson, nalaman ni Mike ang balita mula sa telebisyon. Sa London, nakipagpulong ang Foreign Secretary na si Rose Kent sa lahat ng ahensya ng seguridad ng UK, kabilang ang Rapid Intervention, Royal Protection, at Intelligence. Ipinaalam niya sa kanila na itinakda ng Royal Family ang libing sa ganap na 9:00 ng umaga sa Huwebes sa St. Paul's Cathedral. Lahat ng pinuno ng mundo ay dadalo maliban sa Pangulo ng Russia. Bumalik tayo kay Mike, kung saan sinagot ng kanyang asawa ang isang tawag mula sa White House. Sa London, nalaman natin na siyam na dayuhang kahilingan upang magbigay ng seguridad sa libing ang tinanggihan. Ipinipilit ng UK na kaya nilang protektahan ang kanilang mga panauhin. Sa Washington, nakipagkita si Mike kay Lynn, ang tagapayo ng Pangulo. Siya at ang iba pa ay nagbabala na masyadong mapanganib ang sitwasyon at pinayuhan ang Pangulo na huwag nang bumiyahe. Sinubukan silang tiyakin ng Pangulo, binanggit na mahigit 28 pinuno ng Estado ang dadalo at magiging mahigpit ang seguridad. Sa huli, nagpasya pa rin siyang dumalo. Habang papalabas si Mike, nakasalubong niya ang pangalawang Pangulo na si Trumbull, na pinaikli ang kanyang bakasyon dahil bumiyahe ang Pangulo. Umuwi si Mike upang magpaalam sa kanyang asawa, sinasabi na eksaktong 2 araw lamang siyang nasa England at pagkatapos ay ipagpapatuloy niya ang kanyang bakasyon. Nababahala ang kanyang asawa dahil 2 linggo na lamang bago isilang ang kanilang anak, ngunit sa huli ay sinabi niyang mananatili siya sa kanyang ina at ihahanda ang nursery hanggang sa makabalik siya ng ligtas. Sa araw ng libing, nagulat ang England nang dumating ang Pangulo ng Amerika bandang 2:15 ng hapon. Nang tanungin ng ahente ng MI6 na si John Lancaster si Mike kung bakit ganoon, ipinaliwanag niya na para sa mga kadahilanang pangseguridad, walang sinuman, kahit ang bansang punong abala, ang dapat makaalam ng eksaktong oras ng pagdating. Pumunta tayo sa St. Paul's Cathedral na napapalibutan ng hindi pa nagagawang antas ng seguridad. Inilarawan ito ng British media bilang pinakamahigpit na binabantayang kaganapan sa buong mundo. Lumapag ang eroplano ng Pangulo sa nakatalaga at siguradong landing pad ng Samworth House. Ang Buckingham Palace, kung saan magtitipon ang mga pinuno,
ay nasa pinakamataas na alerto rin, habang ang mga Royal Guard ay maayos na kumikilos sa labas. Makikita natin ang German Chancellor na si Agnes Brackner na nakatayo sa labas ng palasyo. Isang batang babae ang nagbigay sa kanya ng puting rosas at umalis. Nasa biyahe sa lungsod ang punong ministro ng Canada na si Robert Bowman. Ang punong ministro ng Japan na si Tututo Nakushima ay nasa Chelsea Bridge. Ang punong ministro ng Italy na si Antonio Gusto ay nakatayo sa itaas ng Westminster Abbey kasama ang embahador ng Italy sa UK. Ang punong ministro ng France na si Jacquemin Ayrault ay naghihintay sa isang bangka, sinasabihan ng mga gwardya na maghintay pa ng 10 minuto. Dumating si Pangulong Asher sa palasyo at sinalubong ng bagong punong ministro ng Britanya na si Clarkson, na nagpasalamat sa kanyang pagdating. Samantala, kinumpirma ng isang police inspection officer na malinis ang sasakyan ng punong ministro ng Canada, ngunit makikitang palihim siyang nagtanim ng bomba rito. Pumasok ang sasakyan sa bakuran ng palasyo at sumabog, ikinamatay ng punong ministro ng Canada. Kalaunan, ibinunyag ng Royal Honor Guards ang kanilang sarili bilang mga impostor at pinaulanan ng bala ang lahat. Maging ang mga pulis na nagbabantay sa palasyo ay nagsimulang magpaputok sa mga nasa paligid nila. Sinubukan ni Mike na madaliin ang Pangulo papasok sa palasyo, ngunit tinamaan ito ng mga granada. Napilitan siyang umatras pabalik sa motorcade sa gitna ng matinding putukan mula sa lahat ng direksyon. Nagsimulang patumbahin ni Mike ang sinumang lalapit sa sasakyan at tumawag para sa ikalawang presidential limousine matapos masira ang una. Sa Chelsea Bridge, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang nagpasabog ng isang truck na puno ng pampasabog, na ikinamatay ng daan-daang sibilyan kasama ang punong ministro ng Japan. Tinarget din ang punong ministro ng Italy at nawasak ang itaas na bahagi ng Abbey. Ang bangka ng punong ministro ng France ay inatake ng isang armadong sasakyang pandagat at pinasabog. Agarang nakipag-ugnayan ng British intelligence sa pinuno ng counter-terrorism at rapid support upang iligtas ang natitirang mga pinuno ng mundo, lalo na ang Pangulo ng Amerika. Dumating si Agent Voigt kasama ang backup limousine sa mataas na bilis. Sumakay ang Pangulo at si Lynn, ngunit napatay ang ikalawang ahente na si Bronson. Pumalit si Mike sa kanyang pwesto at mabilis silang tumakas. Isa sa mga impostor na opisyal ang nagradyo ng paglalarawan at direksyon ng tumatakas na sasakyan sa kanyang grupo. Nagsimula ang habulan kasama ang mga sasakyan ng pulisya ng Britanya at mga armadong motorsiklo. Isang bala ang tumagos sa windshield at napatay si Voigt. Agad na kinuha ni Mike ang manibela, pinapapihit si Lynn habang binubuksan niya ang pinto at pinaputukan ang humahabol na nagmomotorsiklo. Ligtas silang nakarating sa helipad at agad na nag-take off bago may sigaw ang isa pang pag-atake. Naiwan ang London sa matinding kaguluhan na may mga bangkay sa kung saan-saan. Nasira ang libing ng punong ministro at napinsala ang ilang iconic na landmark. 5 pinuno ng mundo at maraming sibilyan ang idineklarang patay. Umabot ang balita sa US intelligence at kay pangalawang Pangulo Trumbull, na nag-utos sa pinakamalapit na puwersa ng US na kumilos patungo sa Pangulo. Lumipat ang eksena sa Yemen kung saan si Amir al-Barkawi, na nakaligtas sa tangkang pagpaslang 2 taon na ang nakalipas, ay nakikipag-usap sa isang lalaking nagngangalang Sultan. Sinabi niyang buhay pa sina Clarkson at Asher ngunit patay na ang iba. Inutusan niya silang simulan ng Phase 2. Kinontrol ni Sultan ang power grid ng London at isinubsob ang lungsod sa isang blackout, pati na ang punong himpilan ng British intelligence. Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sakay ng helicopter ng Pangulo, labis ang pagkabalisa ni Lynn, tinatanong kung paano hindi natukoy ang isang matagal ng planadong pag-atake. Bigla na lamang may natukoy na mga missile na papalapit sa kanila. Nagsimulang magsagawa ng defensive maneuvers ang mga escort helicopter. Nakita ni Mike ang mga individual na may rocket launcher sa mga rooftop sa buong London. Isang helicopter ang nawasak. Patuloy na tina-target ng mga missile ang kanilang sasakyan hanggang sa maubos ang kanilang mga countermeasure. Ang ikalawang helicopter ay pumwesto upang saluhin ang tama na para sana sa sasakyang panghimpapawid ng Pangulo at ito ay nawasak. Isang huling missile ang nag-lock on. Sinabihan ni Mike ang Pangulo na maghanda. Tinamaan ang helicopter ngunit na-deploy ang emergency crash protection system. Bumagsak ang sasakyang panghimpapawid ngunit nanatiling halos buo. Sinuri ni Mike ang kalagayan ng Pangulo, ngunit kritikal ang pinsala ni Lynn. Sa kanyang huling mga salita, sinabi niya kay Mike na iwan siya, protektahan ang Pangulo, at papanagutan ang mga may kagagawan. Tumakas si Mike at ang Pangulo, naririnig ang papalapit na mga motorsiklo. Tumakas sila nang naglalakad bago pa sila makita. Sa Washington, isang video mula kay Amir al-Barkawi ang ipinalabas.
Inangkin niyang ang mga pag-atake ay paghihiganti sa operasyong isinagawa laban sa kanyang pamilya 2 taon na ang nakalipas, inakusahan ang kanluran ng kaduwagan sa pagpatay ng mga inosente gamit ang mga long-range missile, at idineklara na mula sa araw na ito ay magbabago ang mundo. Ipinaalam kay Trumbull na kumakalat na ang video sa lahat ng uri ng media. Tinawag niya si Albarcoe bilang isa sa mga pinakamapanganib na lalaki sa gitnang silangan. Nabigla sila nang direktang tumawag si Albarcoe sa White House. Sinabi niya sa kanila na huwag nang subukang i-trace ang naka-encrypt na tawag. Iginiit niyang hindi siya ang nagsimula ng digmaang ito, kundi sila, sa pagpatay sa kanyang pamilya. Nang akusahan siya ni Trumbull ng pagbebenta ng armas sa kanilang mga kaaway, tumugon si Albarcoe na negosyo lamang daw iyon, gaya rin ng ginagawa nila. Nag-alok siya ng isang solusyon upang matigil ang pagdanak ng dugo, isuko ang Pangulo. Tumanggi si Trumbull. Sinabi ni Albarcoe na mula ngayon, ang bawat kamatayan ay nasa kanilang mga kamay, at agad na pinutol ang linya. Samantala, inambus ni Mike ang isang pulis, inagawan ito ng armas, at ipinaliwanag sa Pangulo na pagkatapos ng araw na ito, bawat pulis ay maaaring maging terorista hanggat hindi napapatunayang hindi. Kinuha niya ang baril, bala, at mga granada ng opisyal. Sinabi niya sa Pangulo na may alam siyang isang ligtas na MI6 safe house, ngunit binalaan siyang huwag magtiwala kanino man kundi kay Mike lamang. Pumasok sila sa isang pasukan ng subway. May narinig si Mike na sumusunod at sinabi sa Pangulo na manatili muna. Inambus niya ang mga humahabol gamit ang granada at putukan. Sa radyo ng isang lalaki, narinig niya ang tawag para sa isang nagngangalang Rosa, na isa pang anak ni Amir. Kinuha ni Mike ang radyo at sinabi sa tumatawag na hindi makasagot si Rosa at magbalik na sila. Ang tumatawag, si Cameron, ay nagsabing papatayin pa rin nila ang Pangulo. Inilapit ni Mike ang radyo sa sugatang lalaki, sinaksak ito upang marinig ni Cameron ang pagkamatay ng kanyang kapatid, at sinabing sila na ang susunod. Sa White House, sinabi ni Trumbull na komprometido na ang mga Briton at malamang na mino-monitor ang lahat ng komunikasyon sa kanila. Napansin ng National Security Advisor na hawak ni Mike ang kanyang armas gamit ang kaliwang kamay kahit siya ay kanang kamay. Napagtanto nila na isa itong coded signal para sa mga puwersa ng US, na tumutukoy sa isang partikular na lokasyon, isang malapit na CIA safe house, at inutusan nilang magpadala ng isang team doon. Sa loob ng tunnel, sinabi ni Pangulong Asher kay Mike na kung malapit na siyang mabihag, dapat siyang patayin ni Mike upang maiwasang gawing bihag at bitayin sa video. Sinabi niya, ito ay isang utos. Isang malaking revelasyon ang ibinigay ni John, isang senior director ng British Intelligence, nang ipaalam niya kay Trumbull na pinaslang si punong ministro James Wilson. Ipinakita ng autopsy na nalasan siya ilang araw bago ang operasyon. Natagpuan ding patay ang siruhano na nagsagawa ng kanyang huling operasyon. Ibig sabihin, bitag ang buong libing. Ayon sa paunang ulat, pinatay ng mga terorista ang 19 na miyembro ng Rapid Response at May 30 pang nawawala. Nakapasok at nagpanggap sila bilang malaking bilang ng mga pulis at sundalo, kaya't naging imposibleng makilala kung sino ang kakampi. Inutusan ni Trumbull ang lahat ng pulis na umatras mula sa mga lansangan. Ang sinumang manatili ay ituturing na terorista. Inatasan ang mga sibilyan na manatili sa loob ng kanilang mga bahay. Lilinisin ng militar ang lungsod at babarilan sa lugar ang sinumang kaina-hinala. Narating ni na Mike at ng Pangulo ang MI6 safe house. Sinalubong sila ni Agent Jack Quine. Pinatunayan ni Mike na isa siya sa pinakamahusay ng MI6. Ibinigay niya ang briefing, kinukumpirmang si Amir Albarcoe ang nasa likod ng lahat. Ipinaliwanag ng Pangulo na nagkasundo ang mga bansang kanluranin na atakihin si Amir sa kasal ng kanyang anak na babae, ngunit nakaligtas ito at ngayon ay naghihiganti. Iginiit ni Mike na mayroong especially iya sa loob ng England na tumutulong sa kanila na pasukin ang lahat ng sistema. Dumating ang mensahe mula kay Trumbull. Na-decode nila ang signal ni Mike at nagpapadala na sila ng isang Delta Force team upang ilikas sila patungo sa US Embassy, kung saan may naghihintay na armored vehicle na magdadala sa kanila sa isang military plane. Matapos ang 30 minutong relatibong katahimikan, may natukoy na paparating na grupo sa safe house. Napansin ni Mike na hindi sila pinagpapawisan kahit mabigat ang kanilang suot at napagtanto niyang bitag ito. Nag-armas sila. Sinabi ni Jacqueline na may armored car sa basement para sa pagtakas. Itinago nila ang Pangulo sa isang opisina, at inutusan ni Mike na barilin ang sinumang papasok maliban sa kanya. Naglagay si Mike ng mga patibong at pinatay ang dalawang umaatake gamit ang kutsilyo, ngunit naipit siya ng putukan. Nakabalik siya sa opisina, inagawan ng armas ang isang umaatake at pinatay ito.
May isa pang aatake na muntik nang bumaril kay Mike nang biglang lumabas ang Pangulo mula sa aparador at siya ang unang bumaril. Nagbiro ang Pangulo na 1 oras na raw siyang naghihintay na palabasin ni Mike. Mabilis silang nagtungo sa basement, sumakay sa armored car, at pinamaneho ni Mike ang Pangulo upang siya ang makabaril. Ngunit napakasama ng pagmamaneho ng Pangulo dahil 6 na taon na siyang hindi nagmamaneho. Tumungo sila sa embahada kahit alam nilang mapanganib ito. Napasok nila ang isang ambas sa isang minadong kalye ngunit nakalusot. Isa pang sasakyan ang bumangga sa kanila mula sa gilid at tumagilid ang kanilang sasakyan. Nahihilo, nakita ni Mike na kinikidnap ang Pangulo, ngunit nagawa niyang mahuli ang isa sa mga umaatake habang dumarating ang Rapid Response Forces. Ininteroga ni Mike ang lalaki gamit ang kutsilyo, at ibinunyag nito ang lokasyon, sa Broadway Street, Lexington area. Pumunta si Jack Quine sa Intelligence Control Center at sinabi kay Director Hazard na may traidor. Hinanap niya ang internal security breach, nagtagumpay, at natukoy nila ang terror cell. Makikita natin si Captain Will Davis ng 22nd Regiment ng SAS na tumatangging isama si Mike sa pag-atake. Iginiit ni Mike na sasama siya anuman ang mangyari. Ilang minuto na lamang bago patayin ng live ang Pangulo. Dinala ang Pangulo kay Cameron, na binugbog siya sa galit dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid at inihanda siya para sa pagbitay. Sinabi ni Cameron na siya ang magiging unang Pangulo ng US na bibitayin ng live sa ere. Nagpasya si Mike na kumilos ng mas maaga dahil sa kakulangan ng oras. Sinabi niya kay Davis na mararating niya ang gusali at sisimulan ang pag-atake. Upang maiwasang mapatay ang Pangulo sa crossfire, bumuo si Mike ng plano. Maglalagay siya ng mga pampasabog at ibibigay kay Davis ang trigger. Inutusan niya si Davis na ipaputol ang kuryente ng gusali sa kanyang senadoryas. Inakyat ni Mike ang gusali, nagsuot ng night vision goggles, naglagay ng mga pampasabog, at tahimik na pinatay ang mga gwardya gamit ang kutsilyo. Inutusan ni Cameron na paandarin ang mga backup generator, bumalik ang mga ilaw, at namataan si Mike. Nagkaroon ng putukan. Napatay ni Mike ang mga gwardya ngunit tinamaan siya ng bala. Eksaktong 8:00 ng gabi, nagsimula ang live broadcast ng pagbitay, ikinagulat ng buong mundo, lalo na ang Amerika. Nanatiling matatag ang Pangulo, sinasabing pinrotektahan niya ang Estados Unidos at gagawin niya ito hanggang sa kanyang huling araw. Kahit binubugbog siya ni Cameron, itinaas ni Cameron ang isang espada. Biglang sumugod si Mike, pinatay ang mga tauhan at si Sultan, ang tagapamahala ng broadcast. Naubusan siya ng bala bago mapatay si Cameron at nauwi sila sa suntukan. Habang nagkakalamangan si Mike, hinayla ng naghihingalong si Sultan ang isang granada. Sumigaw ang Pangulo, nang babala, dahilan upang umatras si Mike at tumakas kasama ang Pangulo. Lumabas sila na may armas ngunit kaunti na ang bala at napapalibutan ni Cameron at ng kanyang mga tauhan. Tinawagan ni Mike si Davis at inutusan siyang pasabugan ang mga gas mains na kanyang inihanda. Nag-atubili si Davis dahil baka mapatay din sila, ngunit sumunod din. Hinayla ni Mike ang Pangulo pababa sa pinakamababang bahagi ng subway habang sumasabog ang gusali. Nang pumasok ang mga puwersa ng SAS, wala silang nakitang bakas ng Pangulo hanggang sa matagpuan nila sila sa pinakamalalim na bahagi ng buhay. Sinabi ni Mike kay Davis, sa susunod na sabihin kong pasabugan, makinig ka agad. Pagkatapos, makikita natin si John, ang senior MI6 director, na nabunyag bilang traidor. Hinarap siya ni Jacqueline bago siya makatakas, matapos matuklasang nakalimutan niyang mag-log out sa pangunahing sistema. Nang utusan niya itong humiga sa lupa, inabot nito ang baril sa kanyang sasakyan kaya napilitan siyang barilin ito. Ibinigay ni Mike ang telepono ni Cameron sa team upang matrace nila si Amir al-Barkawi. Lumipat ang eksena kay Amir na tumanggap ng tawag mula sa White House. Idineklara niyang hindi pa tapos ang digmaan, nagsisimula pa lamang ito, at hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatay ang lahat. Sinabi ni Trumbull na tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita ni Amir ang paparating na missile. Kinumpirma ng White House na walang mga sibilyan sa blast area. Tumama ang missile, pinatay si Amir al-Barkawi at ang kanyang mga tauhan. Pagkalipas ng 2 linggo, nasa bahay na si Mike kasama ang kanyang asawa at ang kanilang bagong silang na anak na si Mike Jr. Nagpasya siyang magbitiw, ngunit habang isinusulat ang kanyang liham, narinig niya ang isang televised address mula kay Pangulong Trumbull, na pinupuri ang lahat ng nagprotekta sa Pangulo at tinawag ang kanilang mga ginawa bilang walang kapantay na paglilingkod sa bansa. Nagpasya si Mike na manatili, at pinilas ang liham ng pagbibitiw. At sa gayon, nagtatapos ang pelikulang ito. Kung nagustuhan mo ang recap, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like,
Ibahagi ang iyong saloobin sa comments, at mag-subscribe para sa susunod.